Andyan po ba si Sir Ferdinand? Wala sila dito. Nasa ospital sila. Ganun po ba? Salamat na lang po. Kaya na, Catherine. Kailangan nyo nang umalis dito. Pinagbabawal ka na nila dito. Dahil daw sa'yo, muntik nang mapahamak si Ma'am Lilian. Huwag ka natin pumunta ng ospital dahil malamang naka-blacklist ka na doon. Kuya, wala siyang kasalanan sa nangyari. Kaya na talaga. Trabaho lang. Hayaan mo na lang, Sir Charles. Ginagawa lang yung trabaho niya. Baka siya pa yung mapahamak. Salamat na lang po. Totoo kaya yung mga sinabi ni Lilian? Na mali yung mga gamot na pinainom sa kanya. Ferdinand, kumain ka na ba? Mukhang malalim yung iniisip mo, ha? Ano ba yung iniisip mo, ha? Amara, gusto ko sana kumuha ng second opinion. For what? Mukhang mali kasi yung gamot na pinainom kay Lilian. Parang hindi nakakatulong sa kanya. Paano mo naman nasabi yan? Kausap ko kasi si Lilian kagabi. Medyo tulala siya, pero nakakausap naman siya. Nakakapag-react. Meron siyang paulit-ulit na binabanggit eh. Pero hindi niya ito masabi ng maayos. Ang sabi ni Maylin, meron siyang naiisip na gusto niyang sabihin. Pero hindi naman niya masabi ito ng maliwanag. Kaya ang sabi ko, ipasulat na lang. Anong sulat? Dito muna tayo. Saan tayo pwedeng puntang iba eh? Baka nagugutom ka, ha? Catherine, kaya nakapatahimik ka. Siguro, nasaktan ka nung pinagbawalan ka ng lumapit sa mga Fuentebella, no? Mas naisip ko ngayon si Lilian eh. Nadagdagan yung bigat at pagsisisi ko dahil sa ginawa ko sa kanya. Kung nagkataon, ako pa magpapahamak sa tunay kong ina. Catherine, sigurado ka ba talagang ikaw si Maylin? Sir Charles, sigurado ako. Ako talaga si Maylin Fuentebella. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko kasi nakompleto ko na yung pagkatao ko. Kilala ko na yung sarili ko. Nagbalik lahat sa akin nung binigay mo sa akin tong kwintas na to. Kasi katulad to nung kwintas ko nung bata pa ako eh. Galing kay Sir Ferdinand. Na makakapagpakilala sa akin na ako talaga si Maylin Fuentebella. Paano ba kayo noon? Ano ba yung mga naalala mo tungkol sa sarili mo? Lumaki akong walang ama. Kaming dalawa lang ni inay at si Clarissa yung magkakampi noon. Hiniram sa akin ni Clarissa yung kwintas ko nung araw ng landslide. Nung gumuho yung bundok, nagkahiwa-hiwalay kaming tatlo ni inay at ni Clarissa. Doon nagsimulang mawala lahat ng alaala ko. Inakala kong sinaising ang tunay kong ina kasi yung pakilala niya sa akin eh. Tinawag niya akong Catherine. Napasok ako sa mga Fuentebella. Pamilyar na nga sa akin yung kwento si Clarissa noong una ko palang makita eh. Yun pala,
Kasi sa akin talaga yun. Sobrang gaan ng loob ko kay Sir Ferdinand at lalong-lalo na kay Nay Lilian. Kasi sila pala talaga yung mga tunay kong magulang. Bago namatay si Inay, nag-iwan siya sa akin ng sulat. Na nagsasabing hindi niya ang tunay na anak. Sabi ko, hanapin ko yung tunay kong mga magulang. At sipag balik ng alaala ko, hindi ko alam na sobrang lapit lang pala nila sa akin. Catherine, dapat malaman nila to. Malapit ang buo pamilya mo. Hindi ko rin masabi, Sir Charles, eh. Parang nahirapan na ulit bago kami mabuo. Bakit naman? Kasi galit sa akin ng tatay ko, eh. Galit sa akin ni Sir Ferdinand. Tinakwit niya ako. Kasi maraming hindi magandang nangyari sa amin. Hindi ko alam kung kaya pa akong tanggapin ng tatay ko, eh. Catherine, kahit anong mangyari, sa ayaw at sa gusto nila, anak ka nila, kailangan tanggapin nila yun. Isa kang tunay na Fuentabella.